Yo! Hello guys! Gusto ko lang share sa inyo yung mga na-experience ko nung elementary pa ako. Tara! Simulan na natin! Elementary experience. Tanda ko pa dati sandamakmak na sulatin ang pinapasulat ng teacher namin. Yung bang nakalagay sa Manila paper. Okay class, sulatin niyo muna to ha. At pag natapos niyo na to, meron pa dun sa ilalim ng table ko. Ikapit niyo na lang ha. Pinatawag lang kasi ako ng principal. At pagdating ko, magche-check ako ng notes niyo. At huwag kayong palabas-labas ha. At gagawa ng kalokohan, especially sa boys. At pag ginawa niyo yon, manda talaga kayo sa akin. Hay nako, ngalay na naman ako nito. At syempre, pag umalis si ma'am, may i-assign niya na maglilista ng mga maiingay. Kadalasan sa pinaglilista ni ma'am ng mga maiingay, yung may mga honor. Ang swerte mo pag kaibigan mo sila. Kasi may tsansa na hindi kayo lista, di ba? Tanda ko ba dati, may sinabi lang naman ako sa aking kaklase. Nalista na kaagad ako. Lex, sabay tayo mamayang kakain ha. At maya-maya lang nakita ko na yung pangalan ko sa mga maiingay. Kahit hindi naman talaga ako nag-iingay. May sinabi lang naman ako . Hoy Dan, gising na dyan, tanghali na. Ba, baka malate ka pa. Ma, absent na ako ngayon. Ang lakas naman ng ulan. Mababasa lang ako dyan sa labas. Aba naman, ano ka kambing? Kunting ulan, absent na agad. Meron kang payong at kapote dyan ha. Bangon na ikaw dyan. Oo ma, babangon na nga. Kapag ganitong naulan dati, binubuksan ko kagad yung TV namin. Tinitingnan ko kung kasama yung lugar namin sa mga walang pasok. Hindi man lang nakasama ang lugar namin. Parang hindi naulan dito . Kaya no choice kundi pumasok. Malapit lang kasi yung school na pinapasukan ko sa bahay namin. Siguro ilang hakbang lang yung layo papunta sa school. Kaya siguro yun din yung dahilan kung bakit hindi ako pinapa-absent ni mama. At naalala ko pa nung elementary pa ako, laging may napunta sa school namin na nagtitinda ng mga coloring books at iba pa. Sa inyo ba may napunta rin na ganon? Intindihin niyo to class ha. Mamaya magwi-quiz ako. Boys at the back ang iingay nyo dyan. Tapos mamaya wala namang may sasagot. Magagaling lang sa daldalan. Good morning po ma'am. Meron lang po kaming iaalok dito na mga reading materials. Baka magustuhan po ng mga bata. Sige po, pasok po kayo. Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Kuya Romar nyo. At ang tinitinda ko nga pala dito ay mga coloring books, puzzle, saka mga story books. At meron tayo ditong mga Ben 10, Transformer, Tom and Jerry, SpongeBob, Barbie, Dragon Balls, at marami pang iba. Halimbawa, wala kayong ginagawa sa bahay nyo, pwede kayong magkulay-kulay o kaya magbasa. O kaya pwede nyo rin dalhin dito sa school, kulayan nyo ng mga kaklase nyo pagka break time nga lang. At higit sa lahat, itong mga to ay latest version, kaya napakaganda talaga niya. Bibigyan ko kayo ng mga list. Checkan nyo na lang kung anong gusto nyo. Tapos pakita nyo sa mga magulang nyo. Tapos magdala kayo ng pambayad para bukas. Okay? Thank you.
Nga pala may punta sa amin kanina sa room na nagtitinda ng mga coloring books at saka storybooks. Ma, bilhan mo ako nun. Teka, magkano ba nun? Yung storybooks ma, 35. Yung coloring books naman ma, 45. Ang mahal naman, isa palengke, 20 lang yan. Doon na lang kita ibibili pagpunta ako sa bayan. Hay nako, si mama talaga. Naiintindihan ko rin naman kung bakit mahal siya ng konti kumpara dun sa nabibili sa bayan. Kasi mahirap din naman magtinda, di ba? At speaking of pagtitinda, napagtinda ka na ba ng teacher mo? Kasi ako, lagi ko nararanasan to nung elementary pa ako. Ang madalas pinatitinda sa akin ay pizza, black gulaman, stick o, gummy, at marami pang iba. Dan, wala pa naman tayong klase ngayon. Kailangan ko muna ito sa buong campus natin. Baka may bibili pa. Siya, sige po ma'am. At pag naubos mo yan, yaan mo, bibigyan kita ng 2 stick, oh. Siya, sige ma'am, salamat po. Ako nang bahala dito. Tapos, hindi ko bininta talaga yung stick ko. Kinain ko lahat. Uy, joke lang ha. Yari tayo kay teacher niyan. Ma'am, excuse po. Baka po may gustong bumili dyan ng stick, oh. Class, baka may gusto daw bumili dyan ng stick, oh. Kuya, magkano po niyan? Piso isa lang. Sige, bukas na lang. At ito pa, tuwing Friday, kapag alas 3 na ng hapon, pumupunta kami sa likod ng room namin. Nandun kasi yung bakura namin. Kumbaga parang garden siya. Doon kami nagbubungkal ng mga lupa, nagtatanim, nagagamas, at kung ano-ano pa. Ewan ko lang kung naranasan nyo rin yun. Sana naranasan nyo rin yun. Una, magbubungkal tayo ng lupa. Then, pag nabungkal na natin, gagawin natin paumbok yung lupa para taniman. Tapos pag may tumubo na, lalagyan natin ng balag. Alam niyo yung balag? Kung hindi nyo alam, google nyo na lang. Joke lang. Yung balag is, yun yung pagapangan ng mga halaman. Halimbawa, yung mga sitaw, mga upo, pipino, ganun. Saka pagdidilig ng mga halaman, saka pagbubunot ng mga damo. Yun lang ang kadalasan ginagawa namin dito. Hanggang dito na lang muna kasi part 1 pa lang naman to eh. So, paano? Bye-bye na. Keep safe.